Warriors nagsalita na sa kontrobersyal na tawagan. Lillard gumawa ng kasaysayan sa Bucks. Jalen Green dinurog ang Lakers. Pero bago ang lahat, kung gusto niyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10 mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Ang Milwaukee Bucks ay nagbibigay ng magandang laban sa Boston Celtics at 76ers. Ang koponan ni Giannis Antetokounmpo ay unti-unti nang nakakakuha ng tamang templado sa kanilang laro sa huling bahagi ng laro. Ito ay nagdala sa kanila ng 5 panalo matapos ang kanilang kamakailang tagumpay laban sa Detroit Pistons ni Monty Williams. Pero ang tagumpay na ito ay hindi lamang ang siyang usap-usapan. Sa halip, sumali si Damian Lillard sa isang eksklusibong samahan ng mga manlalaro na pinamumunuan ni LeBron James at Kobe Bryant. Mayroon ng 39 na yugto si Damian Lillard kung saan siya ay nakapagtala ng 15 o higit pang puntos sa ika-4 na yugto ng laro. Ayon sa ESPN Stats and Info, tinapos ni Damian Lillard ang laro kontra sa Piston na may 34 points at 3 assist. Ito ay nagawa niya sa loob ng 34 minutes ng laro na nagdala sa koponan ni Antetokounmpo ng magkaunting 2 puntos na panalo. Ngayon, si Dame ay iisa na lamang na magandang performance ang layo mula kay Kyrie Irving na mayroon 40 na ganito ang kaganapan. Pero malayo pa ang tatahakin ng Bucks point guard para maging pinakamahusay sa listahan. Si James Harden ang susunod na makakalaban niya na may 49. Gayunpaman, si LeBron James na may 74 na ganitong clutch performance at si Kobe Bryant na may 76 ay mahirap talunin. Ang pangunahing paraan kung paano maaaring makamtan ito ng bituin ng Bucks ay dahil sa pagsuporta ni Adrian Griffin. Ipinamalas ni Lillard ang kakayahan na magningning sa huling 12 na minutes ng laro. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit naging kilalang termino ang Dame Time sa mga huling bahagi ng laro. Marami pang pagpapabuti ang kailangang gawin matapos ang malapit na pagkatalo sa kabataang koponan ni Monty Williams. Gayunpaman, tila nagbibigay liwanag talaga ang late game offense ng Bucks, kaya patuloy lang sa pagtitiwala. At sa ibang balita naman, si Jalen Green ay nagtala ng 28 points sa loob ng 3 quarter at ang Houston Rockets ay hindi kailanman nagpabaya sa kanilang 128-94 na score panalo laban sa Los Angeles Lakers noong Miyerkules ng gabi. Ito ay ang ika-4 na sunod na panalo para sa Rockets matapos nilang matalo ang kanilang unang 3 laro ngayong season. Nakapagtala ang Rockets ng unang 8 puntos ng laro at namuno sila ng 21 puntos sa halftime. Hindi sila nagpabaya pagkatapos ng halftime at sila ay nangunguna ng 28 points sa gitna ng ikatlong yugto bago sila gumawa ng 11-5 run upang maging 90-64 ang score sa may 3.5 minuto pa sa quarter. Jabari Smith at Jason Tate ang nagtala ng mga 3 puntos sa yugtong iyon upang palakasin ang Rockets. Nag-init si Green na nagtala ng 5 sa 6 na 3 puntos pagkatapos ng yugtong iyon. At siya ang nagtala ng lahat ng puntos ng Houston sa loob ng 10-5 run na nag-iwan sa kanilang may 99-71 na lamang sa pagpasok ng ika-4 na yugto. Karamihan sa mga starters ng parehong koponan, kabilang si Green at si LeBron James ng Lakers, ay hindi naglaro sa ika-4 na yugto dahil malayo na ang agwat ng laro. Nagtala si Rui Hachimura ng 24 points mula sa bench sa kanyang pagbabalik matapos ang 4 na laro na pagkawala dahil sa concussion habang natalo ang Lakers ng kanilang ikatlong sunod na laro. Nagdagdag si D'Angelo Russell ng 22 points at may 18 points si James sa isang laro kung saan wala si Anthony Davis na pumalya dahil sa groin injury. Maganda ang gabi para sa Rockets sa aspeto ng opensiba. Nakatira sila ng 54.8% sa kabuuang field goals at naka-score sila ng 42.4% mula sa 3 points. Pinamunuan rin nila sa rebounding ang Lakers kung saan may 57-34 habang wala si Davis sa lineup. Nagtala si Tari Eason ng 9 na puntos at 9 na rebound sa kanyang season debut para sa Houston matapos ang 6 na laro na pagkawala dahil sa leg injury. At sa kabilang banda naman, ang unang pagtutunggali sa pagitan ng huling 2 kampiyon ng NBA, ang Warriors at Denver Nuggets, ay naapektuhan mula sa simula. Wala si Denver star guard Jamal Murray dahil sa kanyang right hamstring strain at kinailangang tapusin ng Golden State ang kanilang 4 na laro sa kalakipan ng wala mga pambato sa depensa na sina Draymond Green at Gary Payton II. Ngunit, hindi ito naging hadlang para sa dalawang contender sa kanlurang konferensya na ipakita kung ano ang kanilang kakayahan.
Ito ay isang magiting na laban hanggang sa huli sa Ball Arena. Ngunit ang Warriors ay nagkulang sa score na 108-105 sa huling mga segundo noong Miyerkules ng gabi. Ang 23 points ni Steph Curry ay isa sa hindi pangkaraniwang performance para sa kanya, na hindi nagtagumpay sa lahat ng kanyang 4 na tira mula sa loob ng arc. Ang kanyang 3 turnovers ay ang pinakamarami sa lahat ng Warriors. Si Nikola Jokic, ang 2 beses na MVP ng Nuggets, ay dominado gaya ng karaniwan. Nagtala ng 35 points at kumuha ng 13 rebounds. Ngunit itinaboy siya ng Warriors sa 5 assists lamang at pilit na turnovers mula sa star center. At si Moses Moody ay nagbigay ng mahalagang kontribusyon para sa Warriors sa pagkawala ng pangunahing manlalaro tulad ni Green at Payton II. Lalo na nang magtala siya ng 3 puntos na nagtied ng laro noong third quarter, ipinakita ni Moody ang kanyang kakayahan sa depensa at nadagdagan pa niya ang kanyang bilang ng mga nakuhang bola. Nagpapatunay ng kanyang halaga sa aspeto ng defense. Kahit na naglaro lamang siya ng 14 minutes, nanguna siya sa puntos mula sa bench ng Warriors na may 10 points. At sa kabilang banda, si Trayce Jackson-Davis ay naglaro ng napakahalagang papel bilang backup center sa pagkawala ni Green. Pinapakita ang kanyang kahandaan bilang isang rookie. Nalampasan niya ang ilang paghihirap sa free throws noong umpisa ng season at nagtira ng mga mahalagang puntos upang tulungan ang Warriors na makuha ang kanilang unang lamang. Kasama si Paul, Kuminga, Podziemski at Moody, nabuo nila ng epektibong unit sa court na nangunguna sa puntos laban sa Nuggets habang sila'y magkakasama. Laging gusto ng mga fans na makakita ng mas maraming laro ni Curry sa ika-4 na quarter. Ngunit pinaupo na siya ni Kerr ng mas maaga kaysa karaniwan sa isang mahigpit na laban kung saan ang Warriors ay magkakaroon ng 2 araw na pahinga bago ang kanilang susunod na laro. Sa isang puntos na lamang, 84-83 sa ika-4 na quarter at may 9 minutes and 32 pa, bumalik si Curry para sa natitirang bahagi ng laro. Kailangan lamang niya ng 18 segundo para magtala ng kanyang ika-5 3 puntos. Ngunit kinuha rin kay Curry ang 2 malalaking puntos sa isang block shot ni Aaron Gordon na dapat sana'y tinawag na goaltending. Hindi pabor kay Curry at Kerr ang hindi pagkilala ng mga referee sa kung ano ang nasa harap nila. Gayunpaman, nalimitahan si Curry sa 7 puntos sa ika-4 na quarter. Nagtala ng 2 sa 7 na shooting at hindi nakuha ang game-tying layup na may 5 segundo na natitira. At ito'y naging karapatan niya na magpahinga sa mga susunod na 2 araw. At sa karagdagang balita, sa ika-4 na quarter nga, hindi nga na-recognize sa mga referees ang isang mahalagang goaltending call na labis na ikinagalit ni Steve Kerr noong laro. Coach might get another tech here, but you understand it. It's one thing to miss a call, but when you miss a call that counts a basket, this was not hard to see. That's off the glass. Ngunit may mas mahinahong tugon siya pagkatapos ng laro. How much does the non-goaltend call kind of stay with it? You know, the non-goaltend call, it hurts, but I'm used to it. I mean, honestly, it's a difficult call to make. It happens, bang bang, and it seems like last year 4 or 5 of those. It's going to happen this year too. So it's part of it. You know, there are plenty of calls both ways. So that's the way it goes. Nakakagulat na makita si Kerr na kalmado hinggil sa ganitong malalang pagkukulang ng tawag. Ngunit sa parehong oras, ito pa lamang ay Game 9 ng season para sa Warriors. Kung ito ay mas malalim na bahagi na ng season na may malalim na implikasyon para sa playoffs, tsak na hindi ganito kakalmado si Steve Kerr. Kung mayroong anumang magandang espeto para sa Warriors sa sitwasyong ito ay ang simpleng katotohanan na ito pa lamang ay Game 9 para sa koponan. Mayroon pa silang maraming basketball na lalaruin at marami pang oras para mabawi ng Warriors ang pagkatalo na ito. Bagamat maganda sana natapusin ang kanilang sunod-sunod na pagkatalo laban sa Denver Nuggets, palaging may ibang pagkakataon para sa hinaharap. Kaya ano ang masasabi nyo dito mga kaibigan? I-comment nyo na lang kung ano ang inyong saloobin patungkol sa mga pangyayaring ito.